Yo, magandang hapon mga kap. Welcome sa ating The Sit Down Podcast. Yo, this is John Rigo B. Kung di nyo pa ako lalawel ngayon, kilala nyo na. Anyway, kamusta pala mga kap? Sa mga araw nyo? Simulan mo muna sa'yo, Kap Sandro. Okay lang ako, Kap. It's all good. Better than I deserve. Yes, by the way, I'm Sandro. Thank you for calling Amazon Customer Service. Day joke lang. Kidding aside, call center agent kasi ako. Tapos, paminsan-minsan, nagbebenta rin ako ng kung ano-anong shit sa internet. Pero, medyo tinigil ko na kasi parang mas practical na mag-focus akong kunin yung incentives dun sa trabaho ko. Anyway, may YouTube channel din pala ako at ipapalagay ko na lang sa baba yung link. Alright, kay Kap tayo na naman. What's up? Yun, magandang hapon mga kapatid. Ako nga pala si TKC, all the way from Rodriguez Rizal. I am a tattoo artist, cook. Sa aking latest job, ako ay chef cook ng Primo Gaming, member of the Statesman, and also member of the gang True Brown Style. Shoutout sa aking mga kapatid sa True Brown Style, Central Manila Hood. And yun lang. Yo, magandang hapon. Ako nga pala si Rakim Mayers. Galing pa akong Antipolo City. Tambay lang ako. Pero po may pera. Yo, what up? Ako nga pala si Pipat Good. Galing sa Muntalban. Dumidiskarte rin ako ng mga hassle sa internet, benta ng damit. May vape shop ako sa Muntalban. At eto ako ngayon sa Statesman. Member din ako ng group ng Statesman. And then, welcome sa amin dito sa podcast na to. What up? Yun, maraming salamat sa pagsagot ng aking tanong mga kap. Anyway, may mga questions tayong itatakals dito sa ating The Sit Down Podcast. So, simulan na ba natin mga kap? Yes, Kap. Okay. So, ang topic is tungkol sa generation. So, first question is nanggaling sa ating membro na The Statesman. Yung question niya is between the difference of the generations today and before. Tingin niyo, sino sasagot ngayon, mga kap? What's up? It's me again, TKC. According to that question, the comparison between the generation before and right now, sa nakikita ko bro, ang generation ngayon, parang patamad yung mga bata. Hindi totoo, alam nyo kung bakit? Kasi pare, andyan na lahat eh. Once na mahawakan mo yung gadget, andyan na lahat. Unlike sa generation before, you need a manual research. You need a book bago mo malaman yung isang bagay na nire-research mo. At sa pagdating naman sa physical fitness, nakikita ko sa generation ngayon, parang palampa na ng palampa yung mga bata ngayon. Kumpara sa generation natin before na putang ina. Kasi isipin mo maigi bro. Isang halimbawa, isang bata, kuhaan mo na cellphone yan. Utusan mo. Ang ibabalik na tanong sa'yo niyan, bakit ako? Samantalang tayo nun, puta. Kumbaga, halimbawa, umuwi ka, naglalaro ka sa labas. Kunyari yung lumagpas ka na sa oras ng paglalaro mo. Yung sabihin lang ng parents mo na umuwi ka na. Talagang uuwi ka na kasi alam mo may nakahanda ng sinturon eh. Oo, may nakahanda ng pamalo. Kumbaga yung panakot kung hindi patpat, di ba? Andyan yung sinturon, yung hanger. Siguro nung bata ako, bro, ilang hanger yung nabali sa akin ng magulang ko eh. Sobrang pasaway ko eh. Pero sa akin, para sa akin, kumbaga, parang advantage sa akin yun na sa ganung bagay na disiplina ako. Kasi yung sa nakikita ko sa generation ngayon, bro, parang nawawala na ng disiplina. Once na may hawak na cellphone, magdamag ng nakababad dyan, bro. Wala na silang pakialam. Kumbaga, utusan mo yung nagtitengang kawali na, bro. Yun yung napapansin ko lang na comparison between the generation before
and right now. Yun. Kumbaga kasi ngayon, kumbaga sobrang high-tech na eh. Andyan na lahat eh. Pagbukas mo ng Android phone mo, ng iPhone mo or what, putang ina, nandyan na lahat, di ba? Kumbaga yung hindi tulad natin dati na pagpapawisan ka pa eh. Bago mo malaman yung bagay na yun, pupunta ka pa dito sa National Library. Kumbaga yung wala yung tangina yung like yung assignment mo, hindi mo makita yung sagot sa library ng school nyo. Talagang kailangan mo pumunta ng mas malaking library. Like National Library dito sa may Loton, bro. Para lang makita yung sagot doon sa assignment mo na yun. Ngayon hindi eh. Kumbaga, isang type na lang, puta, nakahain na dyan yung sagot eh. Kaya ang generation ngayon, tangina, mapapansin mo, parang patamad ng patamad yung mga bata. Nawawalan ng disiplina. Other than that, sa nawawalan ng disiplina, nawawalan na rin ng respeto, ultimo sa magulang nila. Yun lang naman yung napapansin ko That was my own opinion lang naman. Siguro kanya-kanya naman tayong opinion. Kaya ang masasabi ko lang, much better yung generation before kumpara sa Gen Z ngayon. Like yung mga batang 90s, late 80s, di ba? Kumbaga makikita mo sa kanila yung disiplina eh. Di ba? Oo, kung paano sila trumato ng tao. Nandun yung parang makikita mo sa kanila na kumbaga, paano ba? Nagre-reflect sa kanila. Yung makita mo pa lang nandun yung disiplina. Sa pagsasalita, nandun yung pagrespeto. No, kung paano nila i-deliver yung gusto nilang sabihin nang walang matatapakan na damdamin na ibang tao. Pre. Unlike ngayon na po, maririnig mo yung mga bata ngayon, like mga 10 to 11, 10 below. Ang laman ng bunganga, pre, puro mure, ang lulutong. Magulat ka pa pagka yung sinisita mo, andyan pa yung gagangsaynan ka. Di ba? Tangina bro, sabi ko, cool tignan, pero it's a disrespect, bro. Lalo sa ating mga, di ba? Yung matutuwa ka, syempre, di ba, bata eh. Kumbaga yung kulit. Kumbaga maaalala mo yung kulit mo nun eh. Pero ngayon, puta kayo parang minsan, on the other side, may isip mo rin, puta, bastos tong batang to Balagbag ka. Kulang. Dati, puta, makulit ka, di ba? May papalto kang, ngayon, isa pa yan sa ngayon, bro. Mapalo mo lang, mo lang ng konti. Yung parang madampian mo lang ng kamay. Andiyan na yung mga nakaatang na reklamo sa'yo ng magulang yan. Oo, pre, pero kahit ultimo sila, pre, binabastos na lang ng anak nila, pre, di ba? Di ba? Kung parang alam mo yun, imbis na sa loob ng bahay dapat nagsisimula yung pagdisiplina sa isang bata. Ang nangyayari kasi, dahil nga, andyan na lahat eh. Parang sa loob pa nanggagaling. Sa loob pa nanggagaling. Dahil sa pagkonsinte. Dahil sa pagkonsinte ng mga magulang. Oo. Unlike sa atin before na talagang nadidisiplina tayo kahit nasa urban environment lang tayo na lumaki, di ba? Ngayon, pumunta ka ng urban environment. Makikita mo sasalubong sa mga bata nagtatakbuhan, walang damit na pantaas, di ba? Tapos may hawak-hawak na plastic ng soft drinks. Either na may lamang bulkasin o di kaya rugby. Tapos pagkasi nito, balagbag ka, ginagawa mo yan. Gagangsaynan ka, tangina mo, tapos mumurahin ka, kung ano-ano, di ba? Disrespect, bro. Kumaga parang sa atin, sabi ko, iba yung mga bata ngayon sa mga bata noon. At saka, although sabihin na rin natin yung mga generation ngayon, sobrang lalim na. Pero hindi nila alam na pagka yung sumalubong sila sa matataas na alon, hindi nila alam yung pwedeng maging impact sa kanila nun. Di ba? Yung akala nila, alam na nila lahat, pero hindi. Okay. So yun lang yung para sa akin na difference ng generation before and as of now. Yun lang yung opinion ko. Okay, next How about you? Your opinion, Kuya Sandro? Salamat, Kap. Sa tingin ko, ang pinaka na-highlight sa tingin ko na
pinagkaiba ng generation dati tsaka sa generation ngayon, as Kap TKC discussed earlier, which is masyado na tayong advanced, di ba? Ang nagiging resulta niyan, parang yung generation ngayon, mas nagiging ligaw sila. Kasi sobrang dami nilang choices eh. Parang makita nila sa internet, magiging milyonaryo ako kapag... Oh, ito yung uso. Magiging bilyonaryo ako pag ganito yung method na sinunod ko, ito yung tama. Milyonaryo tong nagsabi ng advice na to. Mga ganyang, nakakakita sila ng mga ganong quotes. But they don't know the real pattern behind that Yes, Kap. Exactly. story, di ba? Oo. Tsaka, hindi lang yun, pati sa pagbablog, basta sobrang dami talaga nilang choices, hindi lang sa career, pati na rin sa knowledge. Kaya hindi na rin nila alam kung saan yung focusan nila. Hindi katulad dati na sobrang dali makita ng purpose mo kasi, for example, yung pamilya nyo, ang generation ng pamilya nyo, ano talaga siya, kilalang magpupulis to. Ito, religious. Ito, magre-religious to, magpapastor, ganun. Ngayon, parang nakikita ko yung generation ngayon na nakakaligaw talaga. Sobrang daming distraction sa internet. Di mo na alam kung anong paniniwala mo. Kaya feeling ko, nagiging ganun yung mindset ng mga new generation ngayon ba? Magugulat Ganun. ka pa nga, pre. Dyan. Like, yung mga 18 below, pre, magugulat ka. May mga nagbebenta na ng... May mga nagbebenta na ng mga ano nila eh, ng mga content nila, pre, di ba? Yung mga nagbebenta na ng content. Ay, tapos magulat ka, bigla may mag-PPM sa'yo, mag-alok na, ano, kuya, baka want mo ng BCS, 200 lang. Full-time channel na. Sabi ko, putang ina mo. Full-time, sabi ko, full-time, ay, mga ano na, lifetime ano na, sabi ko, puta, saan ba inuhugot niyang ganyang lakas na ano? Hindi, kailangan lang po kasi ng panggastos, ganito, ganyan. Kaya usually, may kita mo ngayon sa Gen ngayon, paaga ng paaga yung mga nabubuntis. Because they don't practice safe sex, bro. Di ba? Tas nga, pagdating naman sa mga lalaki, nandyan yung mga mas lalong nagiging mapusok. Bata pa lang nagiging mapusok. Mainit, bro. Yung masabihan mo lang ng parang, medyo, hindi naman yung talagang nakakaano. Yung kumbaga parang, na-real talk mo lang ng konti. Oo. Na-real talk mo lang ng konti, dadamdamin, ang ending, init ng ulo. Pero, pagtapos ng init ng ulo, ayun na, kumbaga yung parang, wala nang pakialam kahit mas matanda ka sa akin, suntukan tayo. Babanatan kita bigla, di ba? Ganun ang mga bata ngayon, pre. Ganun kainit ang mga bata ngayon. Kumbaga ganun heartbreak, bro. Unlike sa atin nun, kumbaga yung parang sabihan ka ng i-real talk ka. Oo, respect the OGs eh. Kumbaga yung parang sabihan ka lang ng i-real talk ka. Ipapaliwanag sa'yo kung bakit nasabi yung ganung bagay. Kumbaga, matatanggap mo ng buo eh. Magpapakumbaba ka. Kasi, mas ahead yung nagsabi sa'yo. Di ba? Mas ahead. Kumbaga, tsaka nire-respeto mo. Hindi mo man ganun kakakilala. Pero, kailangan mo respetuhin dahil mas ahead sa'yo. Pero sa ngayon, hindi eh. Masabihan mo na maril talk mo lang ng konti. Kahit matanda yan, pre, puta. Di ba? Like, the way na yung nakita ko, sobrang nalungkot ako sa part na meron ako napanood na video sa sa internet. Like, parang nagtitinda ata ng binatog yun. Yung parang napadaan lang, bro. Parang nasagi lang siya ng onte. Biglang sinapok, pre. Ayun, Oo. nakita ko yun Biglang sinapok. Doon ako, sabi ko, puta, parang doon ako nadurog ng gusto. Sabi ko, how it mangyari to sa tatay ko? Siguro yung gumawa nito sa tatay ko, mapapatay ko talaga eh. Di ba? Tapos may kita mo yung sumapok, pre. Kumbaga, bata pa. Kayang konya. Kumbaga yung talagang makita mo ngayon sa generation ngayon, wala na yung disiplina. Yung respeto sa mga ahead sa kanila. Hindi na nila alam yung term na respect the OGs. Respect your parents. Oo. Konting galaw kasi ngayon, demandahan agad eh. At saka, malalakas ang loob ng mga bata ngayon na below 18 kasi alam nila sa sarili nila na once na masaktan sila ng mas ahead sa kanila, oo, ang mangyayari, gatas to, parang pabor sa kanila. May magagatasan mo to. Reklamo ko to.
Para tapos, pagkatapos kitang magatasan, babawian kita. Wala kang palag sa akin. Mata ako. Oo, di ba? Ngayon, pag pinatulan mo, puta, lalong lalala lang, di ba? Magbabayad ka ulit. Di 2 beses ka nagatasan. Di ba? Yun yung parang, yung isa yun sa mga nakikita kong part na disadvantage sa generation ngayon na, kumbaga yung parang, siguro natuturuan na rin ng magulang sa loob na bahay, na siguro na once na saktan ka ng ganto ganyan, sabihin mo agad sa akin, dedemanda natin, pagbabayarin natin, di ba? Pwede. Oo. Sa bahay yun. Kumbaga. Tapos, palamigin lang natin ng konti, bawian natin. Di ba? Walang palag sa'yo yan kasi matanda yan sa'yo. Hindi ka pwedeng ireklamo dyan. Spoiled kasi Oo. nila eh. Yun, masyado. Isa pa yun, yung pagdating sa spoiled. Iba, grabe mang spoiled pagiging spoiled brat ng mga generation ngayon, bro. Yun lang yung isa yun sa mga Ikaw, Kap, what was your opinion about that? Ikaw, Pat. Eto para sa akin naman siguro ang nakita ko lang dati sa generation dati, sabihin natin 90s. Siguro ang generation dati para sa akin masyadong violence nga dati, pero yung violence na yun tuturuan tayo para lang matuto yung respeto, yung respect eh. Ayun yung tinuturo sa atin ng kalsada eh. Siguro para sa akin nakukulangan na siguro yung generation ngayon, nakukulangan na sa paltok. Kumbaga dati kung masyado kang matapang-tapang dati sa kalsada, makakita ka ng katapat mo, di ba? Pwede mo masalubong. Kumbaga walang internet eh, di ba? Face to face, hindi ka pwedeng magyabang sa ibang lugar nang hindi ka pumupunta eh, di ba? Ganun yung dati. Para makita nila yung dating mo, pumunta din sa lugar namin kung talaga matapang ka. Eh ngayon, generation ngayon sa internet, syempre, mag-post-post ka dyan. Men, mababanatan ka ba? Hindi naman, di ba? Mag-talk shit ka dyan. Yung pagiging social climber nila. Yun, isa pa yun. Kaya, para sa akin, yung generation ko dati, mas all good pa nga sa akin yun. Mas solid pa sa akin yun. Kasi, ngayon, mamalto ka ng bata ngayon, men, nagsusumbong na. Tsaka, mas kakampihan sila ng magulang kahit mali siya. Kahit mali siya, wala nang kumbaga, ni-spoiled na sila masyado ng panahon na itong panahon ng generation na to eh. Dati sa atin, mababanatan ka sa kalsada eh. Ngayon sa internet ka na lang babanatan, hindi ka na masasaktan eh, di ba? Ganun kumuha ng respeto yung panahon dati. Na sa ngayon, nakikita ko ngayon, wala na masyadong respeto talaga rin yung mga tao. Hindi naman lahat. Pero, generalist pero hindi lahat. Hindi lahat. Pero dahil na rin kasi yan sa sa internet, mga influencer na akala nila all good yung binibigay nilang influence sa tao. Then yung mga nanonood na bata, syempre nakikita, kala nila tama 'yon. Kala nila all good yung ganun. Pero ang totoo, hindi, walang kwenta, di ba? Walang kwenta na yung nangyayari. Baga, mas pinatoxic mo lang. yun. Kumbaga dito sa generation na to, siguro para sa akin mas na yung toxic ngayon eh. Mas malala na yung pagiging toxic ng bawat tao eh. Ayun lang yung para sa akin. Sa generation naman dati naman sa akin, mas all good kasi yung respeto, tuturuan ka talaga. Di ba? May toxic side. May toxic. Matoxic din talaga yung panahon na yun eh. Hindi ka-toxic na unlike sa nangyayari sa generation ngayon. Sobrang toxic na. Totoo. Ayun lang din yung para sa akin na pinagkaiba ng generation noon sa generation ngayon. Yung respeto, wala na yun. Bihira na lang makakita ng batang marunong rumispeto sa matanda eh. Kasi ako ngayon, nung isang beses, di ba Ron, nag-uusap tayong dalawa sa atin. May matandang lumapit, di ba? At lasing, pinapalis tayo, di ba, kayo dito, di ba? Tayo, syempre alam natin yung respeto nung panahon natin eh. Kinausap namin matanda, face to face din talaga, sinabi namin na tay, kung gusto mo talagang tinatanong mo muna, tay, inyo ba itong lugar na to? May pangalan kapag ganyan. Wala, pero nasa tapat kayo ng bahay namin. Tay, kung gusto nyo talagang respetuhin namin kayo, respetuhin nyo rin kami. Wala kaming ginagawang masama. Nakaupo lang kami rito, nakatambay kami rito. Papahangin lang kami, kikwentuhan kami. Ngayon, kung babastusin mo kami, marunong din kami mambastos. Ganun yung generation na kinalakihan ko. Kasi diba sabi ko, tayo kung lasing kayo, mas maganda siguro kung itulog. Itulog niya na lang. Maswerte pa kayo sa amin kayo natapat na. Talaga, kasi kung ibang bata yun, men, baka bastos-bastosin na dyan nun. Totoo. Ayun yung mga mahihirap. Alam mo na yung bata ngayon, men, masyadong aggressive na rin.
syempre, tayong mga generation dati na alam natin yung ginalawan natin dati. Syempre, marunong tayo mag-isip na, anong itong batang to, hindi ito nakakatikim ng paltok. Paltok nga isang beses eh. Kaso, di ba, hindi pwede. Kasi nag-iisip tayo eh. Talaga, yun yung mga ganong shit. So, okay, next question, Caprico. Okay, maraming salamat sa insights mga kap. Okay, let's proceed sa ating next question. Next question is nanggaling sa fans natin sa The Hustler, GC. Yung question niya is, batang 90s, ask nyo, ano yung mga libangan nung araw? Sample, mga 90s anime, yung tumatambay kayo sa buhanginan sa ginagawang bahay malapit sa inyo para magkwentuhan lang ng Flame of Rega or Ghost Fighter episode at kung anong mangyayari sa kinabukasan kasi wala pang internet. Tingin nyo, Kap, sinong gustong sumagot? To team yun, nung early 90s, libangan ko kasi dun. Block 1, 2, 3. Yung pagka yung tapos na yung mga gawain sa school, sa labas ako niyan. Sabay magkikita-kita kami ng mga kalaro namin. Kung hindi tagu-taguan lalaruin namin, Block 1, 2, 3. Kung hindi Block 1, 2, 3, Tom Sawyer. Kung hindi Tom Sawyer, Luksong Baka. Mga ganong laro talaga, pre. Tapos, kung halimbawa namang talagang walang-wala ng trip, gagawin namin yan, iikot kami sa buong lugar, tamang magdo-doorbell kami. Oo, tamang magdo-doorbell kami, sabay takbo. Ganun lang ang trip namin nun, pre. Tapos, wala pang internet nun. Ang naabutan ko pang cellphone nun, kung di ako nagkakamali, is like yung 3310. Hindi, naabutan ko pa rin yung may joystick. Wala, hindi, Sony Ericsson. Kumbaga medyo upgraded na siya. Meron na siyang music player. Tapos pag magpapasa ng music, bro, infrared. Infrared pa, Infrared, bro. Pag nawala sa pagkakadikit yung phone na yun, may stop yung pag-send ng file. Like yung, lalo na pagka yung video, hintay mo yun, siguro like mga 1 oras bago mapasa yung bold na pinabasa. Bro, kasi ito na. Bold, hindi pa porn, pare. Ngayon, porn eh. Ito na ngayon, di ba napasa na, di ba? Kasi yung tropa mo, merong, upgraded yung cellphone mo. May camera na, meron ng music player. Oo, pre, pwede na rin manood ng video dito. Tingnan mo, papapasa ako mamaya kay ng bold, pare, tas doon tayo sa bahay, pre. libangan. Eto nga ngayon, pre. Ngayon, nandiyan yung cellphone. Tututok, pre. Ngayon, ang mangyayari niya, manonood kami ng bold, pare. Siguro mga 3 kami sa cellphone. Sabay-sabay kami niyan, pare. Pare, ganun ka, kakulit ng mga, Hindi nakakatuwa lang na may experience, pare. Kumbaga, para sa'yo, wala kasi mga lalaki ka eh. Ang awkward lang nun, meron isa sa amin nun, hindi ko na sabihin kung sino, putang ina, pare, naging bading. Sabi po tayo. Ha? Hindi, yan eh. Kasi ako, naging sakristan ako eh. Sakristan din yun. Sakristan din yung tao na yun. So, syempre ngayon nun. Sabi ko, putang ina to ah. Nakita neto lahat ah. kasabay namin nila ganito ganyan ah. Tapos dito, sabi ko, pero sa akin, wala naman na yun. Kumbaga parang pagtatrowback lang sa isip mo, nakakatawa lang. Tapos kasi, at saka iba yung laruan namin nun, hindi cellphone. Turumpo, kundi turumpo, o gagamba, pare. Tapos lalabas ka tatakas ka ng late night sa bahay nyo, pupunta lang kayo sa abandonadong bahay, manghuli ng gagamba. Tapos papangalanan nyo yung mga gagambang nahuli nyo. Pag nakuha nyo sa wire, ibig sabihin, gagambang kuryente. Pag nakuha nyo naman sa something sa may agyo, gagambang bahay ito. Pag nakuha nyo naman sa bukid, kung ano yung nakatanim na pananim doon, kunyari mais, gagambang mais to. Ayun na yung mga tawag sa kanya, pare. Oo, ganun yung mga na sa kanya. Tapos, meron pa yung tanching. Alam mo yung tanching? Ito yung tumbang preso, yung mga kumaga yung parang old but gold memories, pare. Yun, yung mga old but gold, pare. Old but bold and gold, pare, di ba? Pero hindi, pare, nakakatawa yung ganung experience. Kumaga yung parang, kasi ngayon sa mga generation ngayon, puta,
sobrang easy na lang eh. Para gawin yung ganung bagay, manood ka ng porn, na may wifi kayo, mag-search mo. Search mo lang Pornhub, Pinayflix, di ba? Kumbaga parang, yun na. Tapos ang mahirap pa nun, alam mo kung ano? Mas na makapanon ngayon, syempre, dun magti-trigger na maumpisa yung bata. Ngayon, PPM si classmate, punta ka dito sa bahay, walang tao. Ano gagawin natin? Movie marathon. Movie marathon. Yung pala, ang movie marathon, porn marathon, pare. Sabay, ayun na. Kaya doon na nagsisimula yung ano, pare. Yung, alam mo na, yung pagiging agresibo. Saka yung sa generation ngayon, dumadami din yung maagang nabubuntis ng bata. Dahil nga sa ganung ano na din. Yun din yung nakikita kong disadvantage ng ano, ng modern living ng generation ngayon. Yun lang. So kayo mga kap, baka may insight din kayo doon. Salamat, Kap. Actually, ako hindi naman ako batang 90s talaga eh. Batang 2000 na ako kasi 1999 ako pinanganak eh. Pero masasabi ko talaga na swerte talaga yung ano ba, millennial na, kasi millennial, ay hindi, Gen Z na rin ako eh. 1999. Ano ba? 90s atang millennial eh. Oo, ganun. Parang ganun yung ano eh. Hindi, we're the batang 90s. Oo. From 1990 up to 1999. Pasok ka pa sa batang 90s, bro. Sa bagay. Kasi Pero 2000 na yung ano ko. at 2000 ka na ba? Hindi, 1999 ako pinanganak. Oo. Tapos parang naglaro ako, mga 2000 na ba? Kumbaga generation na ng 2000 siya nagsisimula. Oo, ganun. Oo, ganun. Kaya di ko naabutan yung ibang Game dati ng panahon na yun. mga generation dati. Eh di more on internet ka na rin yan. Hati nga eh. Kaya nga yun yung parang iniisip ko na ano yun eh. Swerte yung generation namin kasi naranasan namin yung half ng generation nyo tsaka yung half ng generation na bago na. Oo, yun. Pareho namin na experience. Pero ang pinaka-paborito ko talagang laro dati, yung bahay-bahayan. Kasi ikaw yung tatay. Hindi, joke lang. Kaya nasabi kong ano talaga, swerte kasi, una, pag umaga, may option ka na sumama sa mga dating generation na naglalaro nga ng jole, ng turumpo, ng mga text, mga pogs. Tapos bandang gabi, pwede kang sumama sa tropahan ng generation na yung bago, magdodota kayo, magka-counter. And kumbaga, kumbaga yung kabataan ng generation namin ba, parang sulit yung mga memories. Kasi pareho mo na experience eh, kaya punong-puno talaga ng kulay yung kabataan ba ng ganong generation. Kayo, Kap. Eto para sa akin din Siguro yung libangan dati, sa libangan ngayon, ako mas all good din sa akin yung libangan dati. Parang tulad din sinabi mo rin pre na nasa mid ka lang din, di ba? Nag-enjoy ka sa dalawang mundo, parang gano'n. Na 90s and 20s kasi ako. 90s ako pinanganak, then syempre hanggang ngayon, di ba? Ngayon, dati siguro mas madalas ako pagpawisan. Ganon. At saka yung pakikipag-halubilo, kasi walang internet eh. Walang internet eh. Siguro makakapag-internet lang kami pag pupunta kami sa labas ng hood namin eh para mag-computer. Ang pinakalaro pa lang namin nun sa computer na yun, Guns, ano pa ba, Counter-Strike. Ayun, mga ganong shit pa yun. Tapos ayun ang basta ang tuwan-tuwa lang ako doon is yun nga yung pinagpapawisan ako, then yung communication ko sa tao ng personal. Oo. Yun, sa personal. Mas marami akong nagiging kaibigan na as in legit talaga na yung tipong panahon namin dati pag napapaaway kami, sasabihin pa ng mga tropa ko na pre, handa akong makipagpatayan para sa'yo. Handa akong sumabay, di ba? Pero makikita mo yung una tumatakbo. Yan, ganun yung generation ng libangan namin dati na personal talaga namin ginagawa. Tapos yung generation, yung pumasok na yung internet, yun na, doon ko na napansin na yung libangan na more on internet na, mga pamangkin ko hindi na pinagpapawisan, bihira na lang yung mga taong pinagpapawisan sa ginagawa nila. Basketball na lang siguro karamihan ngayon eh. Pero may mga bata pa rin naman ako nakikita, ang laro panahon namin, tumbang preso. Yon, yung mga sinasabi mo rin na mga laro Jolene,
Yan, text, pogs, tapos, ano pa ba mga libangan namin dati? Text, pogs, yun, may habulan suntukan pa nga kami para lang malibang kami. Oo, ganun. Oo, yun. Ganun yung libangan namin dati talaga. Kaya, mas, all good din naman yung generation ngayon. Kaso yun nga lang, mas maganda siguro kung pagpapawisan yung tao. Kasi syempre, toxic din ang katawan yun, di ba? Kailangan din ilabas yun. Kaya, mas all good din ako na level up yung 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 mga laro natin. Ganun. Pero sana wag mawala yung pagpawisan yung tao. Ayun yung pinaka-best para sa akin. Sa generation yun, yung libangan. Kumbaga kasi na rin yung exercise eh. Yun. Exercise sa mga ganung laro. Totoo. Siyempre, tumatakbo ka, papawisan ka. Oo. Diba? Like yung siguro ako nun yung upgraded na naging laruan ko. Skateboard. Skateboard. Nag-skate ka nga pala. Oo. Like, di ba yung di ba sabi ko nga sa'yo, kababata ako si Jules, naging best friend ko. So yun, doon ko naranasan mabalian ng boto, pare. Skate. Like na isang linggo kong hindi makalakad. Nabali yung ganito ko, pre. Oo. Tumama sa ledge to. Alam mo yung sa mga bangko, di ba, yung hagdanan, like yung, di ba bago ka pumunta ng mismong bangko, merong stairs, hagdan. O yung mga tubo, di ba, pag ganon yun. Ngayon, pag bird slide ko doon, pre, pak na una yung deck, tas ito mismo, sa pinakakanto ng ledge na yun. Ano na yun, pre? Pak, parang sumalag dyan na gano'n, tapos, ayun na, ang ending, pagbagsak ko, pak, di dalawang impact, puta, pagtingin ng kasama kong nag-i-skate, nakagano na yung buto ko, naka-usli. Eto pa masaklap nun. Hindi ako dinala sa orthopedic. Saan din nila? Sa manghihilot. Oo, pre. Sa manghihilot. Sa manghihilot, oo. Manghihilot. Nawawala naman yun eh. Pero effective ba? Talagang naibalik niya. Gano'n lang, pre. Kumbaga parang, tok. Oo, pre. Tok. Pero up to now, minsan, sumasakit siya pag sobrang lamig ng panahon. Hindi ko umiwasan, hindi masakit. Lalo na pag kayong babad ka magdamag sa trabaho. Tapos biglang sobrang lamig ng panahon. Tapos parang pag naligo ka, minsan sumasakit siya. Sumasakit siya minsan, bro. Siguro, yun yung pinaka-upgraded na larong na ko. Na naranasan ko, pag-i-skateboard. Then naglaro din naman ako nung mga yan, Counter-Strike. Pero hindi ko feel eh. Hindi ko feel, bro. Kumaga parang kasi ako, batang kaalit talaga ako eh. Kasi nakita mo naman siguro, mapapansin mo, environment dito sa Maynila, pare, iba eh. Lalo dito. Oo, di ba? Eh, dito ako nag-race, dito ako pinanganak, dito ako lumaki. Kaya yung talaga environment, bro. Ibang-iba rin talaga. Mas active dito. Mas active. Kumaga puta. Pero ngayon, sa napapansin ko, ang Manila, hindi na siya ganun katulad ng dati na yung mga bata no. Hindi kasi nasa loob na ng bahay ngayon mga Oo, tsaka more on cellphone eh. oo, more on cellphone. O kumbaga yung bata like 16 to 18 years old, puta makikita mo may nalalaman ng aesthetic eh. Yung, hindi ba? Aesthetic. Porno aesthetic. Aesthetic. Wow, aesthetic. Kasi may, puta makikita mo aesthetic. Tas pagpansin mo ito yung bata na yun, nasa internet puta. BCS, 200 pesos. Lifetime channel, content, 500 pesos. PM to avail. Nakalagay ng gano'n. Sabi lang yung sabi ko puta iba na yung nilalaro ng mga kabataang babae ngayon Katawan na nila. Para hassle nila yun. Pero hindi mo rin masisisi. Pero andun yung on the side na. Pangit. Pangit. Men, para sa akin yung ganyang hassle kasi pre. Dati pa lang naman Meron na. Naging high-tech lang ngayon. Oo. Hindi, kumbaga may prostitute na dati pa lang eh. Oo, hindi na nawala ang prostitute. Panahon pa lang ni Cristo, may prostitution na. Naging lang ngayon is may internet na. Yun nga, ginamit lang. Naging upgrade lang. Oo. Tsaka mas naging safe sila, hindi sila nagagalaw ng actual. Totoo. Yun, isa pa yun. Parang nag-isip lang din sila ng way na easy money pero di ako magagalaw nito. Totoo. Kahit makita lahat, no? Oo, yun.
Kumbaga parang nakita mo man lahat, hindi mo naman natikman. Mati. Oo. Pinatigas na. Pero, naglaro ka sa isip ng maduming tao. That was a mortal sin, bro. Yun ang hindi nila alam. Saka hindi na mawawala dito sa mundo yun eh. Yung ganong pag-iisip. Totoo. Parang babalanse ka na lang din sa lahat eh. Gets mo? Kumbaga parang instead of that way of grinding, why don't you try to grind it the other way? Maraming like yan, tulad yan, internet. Instead you sell your body, why don't you sell other things? Di ba? Kasi dahil mas malaki ba yung kita doon? Hindi, yun yung pinakamadali. Yun yung pinakamadali. Okay. Mhm. Okay, kumbaga there's an advantage and disadvantages. Okay. Yun lang yung ano ko. Kumbaga, masama yun. Para sa kanila, hindi para sa iba. Parang ang maganda lang naman yan, at least wala naman sila natatapakan na ano ba. Buhay nila yun eh. Oo, buhay nila. Ikaw naman yung magmumukha madumi, hindi naman kami. Go! Di ba? Makagawa nga ng account ng OnlyFans at makakakolab sa OnlyFans, pare. Total, lino pa rin easy way of grinding. Okay, pag-aaralan ko nga yan. Okay, next question. Okay, maraming salamat sa pagsagot ng pangalawang question. Let's proceed sa ating pangatlo na question, which is nanggaling sa GC natin na statesman member. Yung question niya is anong advantage at disadvantage ng mga nakaabot sa 90s era? Sinong gustong sumagot? Yung question niya is anong advantage at disadvantage ng mga nakaabot sa 90s era? Ako muna. 90s, di ba? 90s. Oo, kasi Advantage at saka disadvantage ng... Siguro ang disadvantage na lang ng hindi nakaranas ng 90s era is ayun nga yung halubilo personal. Kumbaga kayang-kaya mong palawakin yung komunikasyon mo ng personal talaga. Kasi ngayon, pwede ka magkaroon ng friend sa ibang lugar. Ibang bansa. Oo, na ibang bansa. Nang wala talaga kayong, as in, kahit nga inuman, wala kayo, di ba? Pero, wala din yung, yung loyalty, mahihirapan ka kunin yun eh. Siguro nung panahon namin, nung 90s, nung panahon na yun, siguro mas mabilis namin nakukuha yung loyalty kasi mas nakikita ka namin. Tapos lumalapag ka sa lugar Oo, nila. lumalapag ka sa lugar eh. Yun. Kumbaga, kayang-kaya mong, kayang-kaya mong saluhin yung tao na yun na ano. Hindi yung nasa, ayun yung advantage para sa akin na mas mabilis mo nakikita yung kung sinong loyal sa yung tao, kung sino yung totoo sa yung tao, sinong peke. At tapos, ang disadvantage naman sa akin nung hindi nakaranas na yun, siguro, yun, ayun nga, yung respect, nawawala na yung respect, yung komunikasyon nila sa tao, gusto nila na more on internet na lang sila. Yun na siguro yung disadvantage sa akin yan. Yun the advantage of disadvantage of batang 90s at saka ngayon, tama ba? Siguro yung advantage nung mga batang 90s like me, ang masasabi ko lang is nadisiplina kami ng tama. Natutunan namin paano rumispeto ng tama sa tao. Kumbaga, andun yung part na medyo natutukan kami ng mga parents namin. Kahit nasabihin mong galing pa sa broken family, andyan yung guidance ng nung mga other relatives, tito, tita, para hindi lang ma-disalign yung mga yung tao na yun o yung bata na yun. Advantage naman ng era ngayon, andyan na lahat sa kanila nakahain na eh. Kumbaga, nasa sa kanila na lang kung paano nila gaganapan ng tama. Yun lang. Para sa akin, ang advantage dati, kung umabot ka sa 90s nga, number one talaga sa akin yung respect nga. Although hindi naman ako batang 90s, pero naabutan ko yung kultura.
Kasi dati, ganun din ako yung sinasabi niyo mga batang bastos. Pero simula nung nakutusan nga ako ng OG, doon ako nagtino. Parang nalaman ko na dapat pala maging maingat ako sa mga sinasabi ko. Parang napagtanto ko rin yung pinagkaiba ng bastos tsaka ng prangka. 'Di ba? 'Di ba dapat maging maingat ka sa mga sasabihin mo ganun. Advantage number 2 para sa akin yung pagiging handy. Kita mo yung mga tito-tita natin, mga tito natin, 'di ba, marunong sila magpupokpok ng mga ano ba, ganyan, mag-repair, magkumpuni ng kung ano nung gadget ba? Appliances, ganun. Tapos, para sa akin, ang advantage naman ng hindi mo naabutan yung 90s sa gantong generation, pag nabuhay ka sa gantong generation, parang hindi ka nagaanong alienated. Yung parang hindi ka mau-OP sa mundong papasukin mo ba. For example, dati pag naiiba ka, mabubuli ka. Kunyari, ikaw lang sa lugar nyo, ikaw lang yung may gusto ng skate. Ikaw lang, o kaya ikaw lang yung may gustong mag-rap ba. Lahat ng tao doon kabaligtaran, mabubuli ka, pagkakaisahan ka nila. Hindi ka tulad sa generation ngayon, na kahit anong trip mo, sa dami ng tao sa mundo, kaya mong kumunik sa kanila. For example, alam ko sa atin, parang natatawag din tayo dito lahat na may sarili tayong mundo kasi iba tayo mag-isip eh. Pero dahil sa internet, nag-connect tayo. Hindi tayo na-OP ngayon. Parang nakukonik natin yung mga like-minded na tao ba. Ganun. Kumbaga yung out of ignorance. Oo. Kung saan tayong mundo, nakokonekta natin yung mga ganong din mag-isip na tao. Kung saan mundo tayo, parang nakakapagtipon tayo. Kung walang internet, hindi naman tayo magkakakilala, hindi tayo magkakausap, di ba? Hindi tayo makaka-relate sa isa't isa. We Ganun. can connect to each other without Yun. internet. Yun. So, yun, last question. Break muna tayo, mga